Humihingi ng pahintulot ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para iapila ang pagkumpirma ng ICC Pretrial Chamber 1 sa lahat ng charges laban sa kanya para ito sa kasong Crimes Against Humanity of Murder at Attempted Murder. Git ng defense team ni Duterte, hindi malinaw ang saklaw ng mga kaso at nakukulangan din sila sa ginawang paliwanag sa mga iniharap na ebidensya. Kung matuloy ang paglilitis, tatayo ang presiding judge si Joanna Corner na may malawak na karanasan sa paghawak ng mga kasong crimes against humanity at genocide. Sa May 27, magsasagawa ang Trial Chamber 3 ng status conference kaugnay sa kaso. Palit anyo pero tiklo pa rin ang isang ahente ng sasakyan na sangkot umano sa labas kasa carnapping scheme. Ang kanilang target, mga call center agent. Saksi si Emil Sumangil, exclusive! Makaraang isangkot sa carnapping at masibak sa pinapasukang car dealership. Nagparetoke umano ang suspect na si alias Erica. Kaya ganito ang itsura ng mahuli ng pulisya kamakailan. Tubong San Pedro, Laguna ang suspect pero nahuli siya ng PNP Highway Patrol Group sa Muntinlupa kung saan umano siya nagtago. Ayon sa pulisya, si alias Erica na isang car agent. Ang kontak ni alias Kat na nahuli kamakailan matapos isangkot sa carnapping modus na kung tawagi labas kasa. Magpapakilala puno na magiging kliyente, magbabayad ng down payment and afterwards nanakawan niya sa sasakyan. Si Erica Puno ay kasama po mismo sa labas kasa and pasalo scheme. Siya po mismo din yung kumukuha or naghahanap or nagche-check sa internet or social media platform ng mga kababayan po nating nagpo-post nito po kanila pong mga sasakyan. Ang target daw ng grupo, mga call center agent. Kapalit ng 10,000 pesos, hihingan nila ng ID at iba pang requirements sa mga biktima. At ito ang kanilang ipapasa for approval sa financing sa kasa. Sa oras na mailabas na ang kotse, hindi na nila babayaran ang buwan ng hulog at tatangayin na nila ang sasakyan. Kabilang sa nabiktima na iniulat din namin kamakailan si alias Ivy. Nakausap pa raw niya ang mga suspect nang hanapin niya ang sasakyang nakapangalan sa kanya. Sa kanya nga daw po yung sasakyan at ang huling sabi niya po, ang gumagamit daw po ay pulis. Ayaw niya pong ibalik. Siguro ang sabi niya po, magkita daw po kami sa Lipa, Batangas para daw po ipamit akin yung taong nagbigyan ng sasakyan. Takot po ako, sir, baka mamaya hindi naman pala totoong may taong gumagamit. Pinaghahanap na rin ng HPG ang ikatlong suspect na babae na sabit sa modus na ito. Nagparetoke na umano ito at sinasabing iba na rin ang itsura ngayon. Panagutan po nila yung mga ginawa nila at the same po, maibalik sana po yung sasakyan kasi po everyday pa rin po may pumupunta sa bahay. Patuloy namin sinisikap na makuha ng panig ang mga suspect. Hindi po biro ito. Ang kanila pong operation or area po ng kanilang operation, 2 rehiyon po ang kanila pong pinaglalaroan. 100 million na. 100 million pesos yung worth ng kanilang mga nakukuha ng mga sasakyan or mga nilalabas sa sasakyan. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Bago sa saksi, inaresto ng mga otoridad ang dating TV host na si Jay Sonsa para sa kasong cyber libel dahil yan sa pagpapakalat umano ni Sonsa ng pekeng medical records kaugnay umano ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Saksi live si John Consulta. John? Iyan, pasado alas 7 ngayong gabi nang arestuhin ng mga tauhan ng NBI si Jay Sonsa sa isang bahay sa Quezon City. Bitbit ang isang warrant of arrest na inisyu ng Branch 118 ng Pasay RTC. Inaresto ng mga tauhan ng NBI Organized International Crime Division, Cybercrime Division at Technical Intelligence Division ang dating TV host na si Jay Sonsa. May kinalaman ito sa reklamong cyber libel kaugnay sa pagpapakalat umano ng faking medical records, kaugnay umano ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, pasado alas 3 ngayong hapon nang makakuha ang NBI ng kopya ng warrant kung kaya't agad kumilos ang mga ahente para dakpin si Sonsa. Ayon kay Sonsa, magpapiyansa na dapat siya nang biglang maabutan ng mga agent ng NBI. Handa naman daw siyang tumalima sa proseso na kaakibat ng kanyang pagkakaaresto.
I was ready to post my bail kanina. Opo. Kaya lang, wala pang warrant kanina eh. Okay. That's why I'm surprised they have a warrant tonight. Aha. The judge was not supposed to be in the office kanina. Okay po. And it was supposed to be a bailable, hindi siya nakalagay dito, non-bailable. We know the process naman eh. Oo. Ano masasabi niyo din, sir? No, we will go through the process, no problem. Ito po ay kaugnay sa kaso niya ng paglabag ng cyber law natin na may kinalaman po sa pagpapakalat ng maling balita sa ating pong Pangulo at paglalabas po ng iba't ibang peke na balita. Kaya naman po, ito isang babala na rin po natin doon sa mga tao na papakalat ng maling balita na kami po sa NBI hahabulin po namin ito. Iyan inaasahan bukas ay magre-return of warrant ang NBI sa korte. Kung sarado ito bukas dahil holiday, posibleng ilipat din bukas sa NBI Detention Facility si Sonza mula sa NBI headquarters kung saan siya magpapalipas ng magdamag. Live mula rito sa NBI, ako si John Consulta, ang inyong naging saksi. Aminado ang Department of Migrant Workers na napupuno na ang ilang pasilidad sa Kuwait. Nagkakaroon ng kaunting pagkaantala sa pagpapauwi sa mga Pilipino roon. Saksi si Jamie Santos. Sa videong yan na ibinahagi sa GMA News, makikita ang ilang OFW na nanunuluyan sa shelter ng Philippine Embassy sa Kuwait. Siksikan sa loob ng pasilidad. Hingi po kami ng tulong sa inyo na makauwi po kami. Ako po si Christine Peralta. 1 month na po ako naka-stay dito sa shelter. Meron po akong sakit na gallstone. Gusto ko pong humingi ng tulong para po makauwi ako sa aking pamilya. Umaasa silang mapapabilis ang kanilang repatriation. Hirap na po kami dito. Dahil yung mga nandito na nagtagal na, may sakit na rin. Ubusi po, naghalo-halo na, tapos yung mga bagong dating na gusto magparipat na hawaan na rin. Aminado ang Department of Migrant Workers na napupuno na ang ilang pasilidad, nagkakaroon ng kaunting pagkaantala sa repatriation. They're safe. We're feeding them, we're protecting them. They are in yung alam mo yung shelter natin sa Kuwait nasa nasa magandang lugar. Nasa magandang neighborhood. Kaya patuloy lang natin silang tutulungan. They are under our care. Oo. So it's just a matter of pinapakain natin sila tapos yung tulugan. Mainit ngayon doon so merong adequate cooling facility accommodation natin. And it's just a matter of time makakauwi sila. Humingi na rin ng pasensya si Secretary Kakdak sa mga naghihintay pang makauwi. Ang nangyari dyan, yung government shelter ng Kuwait kasi katuwang natin yan sa pag-shelter ng mga kababayan natin. So, before they leave, they are taken to the government shelter. Punong-puno ngayon yun ng ibang lahi. So, pati yung ating proseso naaantala din. But rest assured, we will help them go home. Umabot na sa halos 2,000 Pilipino ang napauwi mula Kuwait. Pangalawa sa may pinakamaraming repatriates sa rehiyon kasunod ng United Arab Emirates. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nakikipag-ugnayan sa Office of the Solicitor General ang DNR kaugnay sa posibleng pananagutan ng dating operator ng nasusunog na Navotas landfill. Ayon sa Environmental Management Bureau, nakatuon ang kanilang imbestigasyon sa mga paglabag ng dating operator ng landfill na Fileco sa mga kondisyon ng Environmental Compliance Certificate na inisyu rito. Gaya ng di natapos sa pagtabo ng lupa sa landfill, pati ang kakulangan umano ng gas vents. Naantala rin nila ang pagsumite ng Fileco ng plano ukol sa ligtas na pagsasara at rehabilitasyon ng lugar. Hinihingi pa namin ng bagong pahayag ng Fileco pero nauna na nilang sinabing di natapos ang pagsasara at rehabilitasyon dahil pinaalis umano sila ng San Miguel Aero City na ngayon nagmamay-ari ng lugar kung nasaan ng landfill. Sinabi na rin noon ng San Miguel Aero City na hindi nagpatupad ang Fileco ng mga kailangan sa pagsasara at rehabilitasyon bago lisanin ang landfill. Nagdeklara ng state of calamity sa Paracelis Mountain Province dahil sa tagtuyot, kakulangan ng supply ng tubig at krisis sa enerhiya. Sa gitna ng matinding init sa iba't ibang bahagi ng bansa,
inulan at binaha naman ang ilang bahagi ng Baguio. Ating saksihan. Kanya-kanyang diskarte ang mga construction workers sa Luwag City ngayon tirik ang araw at nakapapaso ang init. Bukod sa madalas na paghilamos at pag-inom ng tubig, Inaagaan na lang ho namin ang pagpasok, tapos para hindi kami umubutan ng tanghalian na sobrang init. ang mga alagang baboy 8 beses kong paliguan para raw iwas heat stroke. State of calamity na sa Paracelis Mountain Province dahil sa tagtuyot, kakulangan ng supply ng tubig at krisis nila sa enerhiya. Ngayong araw, 44 degrees Celsius na danger level ang naitalang pinakamataas na heat index sa damang init sa Avira, Catanduanes, Iloilo City at Dumangas, Iloilo. Danger level din ng heat index sa 10 lugar sa bansa. Pumalo rin hanggang 41 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila. Bukas, sinasahang magiging maalinsangan pa rin sa Metro Manila. 43 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Dagupan, Pangasinan. 42 degrees Celsius sa La Union, Tuguegarao City, Zambales, Nueva Ecija, Subic Bay, Cavite, Palawan, Occidental Mindoro at Iloilo. Nasa danger level yan kaya may banta ng heat cramps o heat stroke kung matagal mabababad sa matinding init. Pero may mga lugar naman na nakaranas ng matinding ulan gaya sa Baguio City nitong Martes. Pinasok ng baha ang ilang bahay. Nakapagdala rin ng landslide. Sa Barangay Dominican Mirador, nabutas ang dingding ng isang bahay na mabagsakan ng malaking tipak ng bato. Itong istorbo kasi mainit sa umaga hanggang tanghali, hapon. Ito po yung time na nagde-develop yung mga cloudiness natin at nagkaroon tayo ng mga thunderstorms. Umulan din ng yelo sa Bauco Mountain Province itong Martes. Sumabay pa ang malakas na hangin. Apektado rin ang ilang pananim at ang water pump na tinangay ng agos ng tubig. That time, nakabuo ito ng mga thunderstorm, yung cumulonimbus clouds, at ito po yung nagbigay ng malalakas na ulan at yung mga yung hail na tinatawag natin. Sometimes ito, nagbibigay din ito ng tornado kung ito ay nasa lowland. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Bittersweet ang nararamdaman ng cast ng Encantadia Chronicles Sangre sa nalalapit na pagtatapos nito. Ayon kay Sangre Terra Bianca Umali, hinubog ng serye ang kanilang pagkatao. Marami raw silang natutunan hindi lang tungkol sa proyekto, kundi maging sa kanilang mga sarili. Malaking bagay naman daw para kay Sangre Dea, Angel Guardian, ang kanilang mga costume na sumisimbolo sa lahat ng kanilang mga sakripisyo para sa serye. Si Sangre Adamus Kelvin Miranda naman, natutunang lahat ng bagay ay lumilipas din. Lubos naman ang pasalamat ni Rian Ramos na gumaganap bilang mitena sa mga dumating na oportunidad sa kanya dahil sa Encantadia. Nasa exclusive media conference ng Encantadia Chronicles Sangre, ang ilang opisyal ng GMA gaya ni OIC for Entertainment Group, Cheryl Ching Si, para magbigay suporta.